Purihin ang Panginoon. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Welcome po sa Ang Katotohanan. Welcome po sa Ang Katotohanan. Ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito ay ang ikalimang haligi ng Demo-Arkia. Sa nagdaang talakayan ating napag-usapan o natalakay, ang Demo-Arkia ay galing sa salitang demos na nangangahulugang rule of the people at arkos na leaders. Kaya ang Demo-Arkia ay nangangahulugang leaders by the rule of the people. Natalakay din natin ang una hanggang ikaapat na haligi nito. Ang legislation by the people, participatory budget authorization, trial by jury, at ang militia. Ngayon naman, ang ikalimang haligi ng Demo-Arkia ay nahahati sa dalawa. Una ay ang social corporatism. Ito ay ang kalagayan kung saan ang pagtatayo ng korporasyon ay mas pinadali sa makatuwid. Pwedeng mag-ari ng isang korporasyon ang isang solo o individual. Mas lalong pwede kung meron siyang kapartner. Ang kainaman ng pagkakaroon ng corporation ay mas maganda ito sapagat halimbawa kung ang korporasyon ay may utang at ito ay nalugi, hindi pwedeng singilin individually ang mga membro ng korporasyon sapagat yun ay utang ng korporasyon. At ang layunin nito ng social corporatism ay maging available sa lahat ang pagtatayo ng negosyo at ang pagkakaroon ng sariling korporasyon. Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa kamay ng mga producer. Mas maraming producer, mas malaki ang posibilidad ng ating bansa na umunlad. Kung marami ang sahuran kaysa producer, tataas ang inflation. Bakit? Mas maraming sasahuran, mas maraming pera ang papasok sa merkado, mas marami ang kakayahan ng taong bumili, kaya tataas ang presyo. Dahil mas mataas ang demand kumpara sa supply, tataas ang presyo. Pero kung marami ang producer, marami ang lilikha ng supply, mas maraming supply kaysa demand, bababa ang presyo. Kaya ang pagkakaroon ng isang bansang entrepreneur, isang bansang negosyante, kaysa sa pagkakaroon ng isang bansang uring manggagawa, ay daan sa pag-unlad. Sapagat ang sahod, malibang ito'y lumika ng panibagong pera, hindi iyon mabuti sa ekonomiya. Halimbawa, kung mayorya sa atin ay sahuran, iilan lamang ang magsasaka, mangingisda. Kakaunti ang isda, ang gulay, ang palay, mahal ang bilihin. Halimbawa, pag panahon na nasalanta ng bagyo ang mga palayan, di ba? Konti ang ani, mahal ang presyo. Ganon din pag konti ang na-produce na produkto, mahal ang produkto kung mas marami ang demand. Tingnan ninyo noong panahon ng lockdown. Noong panahon ng lockdown, bawal ang mga sasakyan. Bawal ang mga anumang sasakyan maliban sa mga nagbibigay ng pagkain na kailangan. Dahil kaunti ang demand sa langis at gasolina, bumaba ang presyo ng langis at gasolina. Kasi konti ang demand, gawa ng bawal. Kaya ang pagkakaroon ng bansang maraming entrepreneur at negosyante, yan ang daan sa pag-unlad ng Pilipinas.
Kaya nga tutol ako sa sistema ng ating edukasyon. Ang sistema ng ating edukasyon ay lumilika ng mga uring manggagawa, imbis na ng mga entrepreneur, imbis na ng mga negosyante. Lumilika ang kasalukuyang sistema ng edukasyon ng consumer, imbis na producer. Kaya nga kailangan natin ng mga investor. Bakit ba sinusulong ang charter change? Dahil kailangan natin ng mga investors, kailangan natin ng mga negosyante. Kailangan pala natin ng mga negosyante at investors. Bakit hindi magkaroon ng financial education sa mga public school at pondohan ito para yung mga gagraduate sa public school, maging mga negosyante, maging mga entrepreneur? Bakit manggagawa ang nililikha ng mga public school, gayong kailangan natin ng investment, kailangan natin ng mga negosyante, ng mga entrepreneur? Hindi ba? Kailangan natin, pero hindi yon. Bakit walang financial education? Bakit walang entrepreneurship course? Bakit ang tinuturo lang sa atin sa paaralan, paano magbilang, hindi kung paano kumita? Bakit hindi tayo tinuturuan kung ano ang buwis? Paano ba isinasaayos ang buwis? Ano ang pera? Paano ba ang pera ay gumagana sa lipunan? Bakit hindi tinuturo sa atin yan? Halimbawa, ang patungkol sa utang. Ano ang bad debt? Ano ang good debt? Bakit mas maganda ang good debt? Bakit hindi tinuturo sa atin yan sa paaralan? Bakit kung tama ang nagsusulong ng charter change na kailangan natin ng investment, gawing luwalan ng mga namumuhunan, ng mga negosyante, ng mga entrepreneur, ang mga public school, imbis na luwalan ng uring manggagawa. Yung pala ang kailangan natin, hindi yun ang nililika natin. Kaya kailangan ng change. Ako, nagsa-sidecar. Mahirap ako. Wala akong pera, pero may idea ako. Kaya ako laging nagpo-post sa YouTube, maging sa Facebook, maging sa TikTok, kahit sa Instagram. Hindi lang para sa inyo. Bagaman kayo napakahalaga para sa akin, kayo na nag-follow sa facebook.com/angkatotohanan1234, napakahalaga nyo. Pero nagpo-post din ako para sa sarili ko, sapagkat pag iisipin ko lahat ng mga pinost ko, mai-inspire ako. Dahil isipin ko, may nakapanood ng post ko. Pag after 3 years, hindi pa ako umahon sa kahirapan. Itong mga to, baka mag-unfollow tong mga to. Ano pa ang ikalawang uri ng ikalimang haligi ng demokrasya? Yung tinatawag na universal corporativism. Ano ito? Isang kalagayan kung saan ang mga manggagawa ay magiging kabahagi ng isang pambansang kooperatiba. At ang pambansang kooperatiba ang kukontrol sa lahat ng mga sangay. Ang primarya, sekundarya, tertiarya industry. Kumbaga lahat ay maaring makibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Lahat ay miyembro ng kooperatiba. Lahat ay may ambag, lahat ay makikinabang, hindi lamang sa sahod, kundi maging sa tubo. Alam niyo po, ang paggawa para sa sahod ay nakadepende lang yan sa haba ng iyong ginawa. Ang problema, kahit gaano ka kasipag, meron lamang 24 hours a day. Kahit ikaw ang pinakamasipag sa buong mundo, meron lamang 24 hours a day. Pero kung ikaw ay merong tindahan na sapatos, pwede kang makabenta ng 100 sapatos kada araw. Kung sisipagan mo, 200 sapatos kada araw. Ako, nagsasidecar. At sisikapin kong umahon para naman maraming maniwala sa akin. Kapag ako nagsipag at hindi na ako matutulog, pwede pa akong makasakay ng mas marami pang pasahero. Pero ang sahod ay ayon sa haba ng oras. Ang haba ng oras, hindi mapapahaba yan. Hindi pwedeng may 30 hours a day. Sa sobrang sipag mo, magiging 40 hours a day. Hindi yun, 40 hours, 48 hours a day. Laging 24 hours a day yan. Kaya yun ang kagandahan ng paggawa ayon
sa produkto o serbisyo na ipinagkaloob ang kita kaysa sa paggawa ayon sa haba ng oras ang kita. Ito po ang ikalimang haligi ng demoarkiya. Una, yung social corporatism. Pangalawa, ang universal cooperativism. Sa susunod po ay ating tatalakayin ang apat na bahagdan ng demoarkiya. Ang demoarkiya ay may apat na bahagdan ating tatalakayin sa susunod. Ang unang bahagdan ay tawagin nating homokrasya. Pangalawa, republika. Pangatlo, makabansakrasya. Ang pang-apat na napakahirap abutin ay ang anarchy nationalism. Purihin ng Panginoon. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Ito ang katotohanan. Praise the Lord.